What's up mga ka-OFW Biyahero? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFW Biyahero. So yun nga no mga ka-OFW Biyahero, ngayon ay alas 11 na ng hating gabi mga ka-OFW Biyahero. Ako ay gumagawa ko ng editing sa ating raw vlog na ginawa natin kagabi sa ating dumpster nga na namumulot tayo ulit dahil nga pinupuno natin ang ating box para maipadala na natin sa mga kababayan nating Aita. Habang nagbabasa ako, may nag-notification nga sa akin mga ka-OFW Biyahero. Itong si Boy Angas at kung sino-sino na hinamon ito. Nandyan si Boy Ungas, nandyan si Boy Tapang. At sa maniwala kayo sa hindi mga ka-OFW Biyahero, iniidolo niya to, lalong-lalo na si Kiko Matos. At dito sasabihin niya kung bakit nga ba siya nag-vlog. Sino nga ba ang kanyang inspirasyon sa buhay? Kung aabutin nyo hanggang sa huli mga ka-OFW Biyahero, marami kayong matututunan dito nga kay Boy Angas. At syempre bago natin simulan mga ka-OFW Biyahero, nais ko munang batiin ang mga taong sumuporta sa last video natin na sina Gahi Vlog, GBF Leon Vlog, Don Leon Tagle, Chard TV, Nelski TV, Omega Boy Collectoys 28, Vincent Urpiana, Tol Paps Bear, Arbel Ramirez, Boy Mukbang 21, at syempre si Ate Nadia, OFW Vlogger. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa last video natin at sa mga nag-report sa fake account ni Boy Bagsek mga ka-OFW Biyahero na kapatid ni Boy Ungas mga ka-OFW Biyahero. Maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun nga no mga ka-OFW Biyahero, mabalik tayo ngayon dito kay Boy Angas mga ka-OFW Biyahero. Si Boy Angas, kung ano-ano na yung ginagawa niya sa sarili niya mga ka-OFW Biyahero, kung ano-anong klaseng stance ang ginagawa niya para mahamon niya sila Idol Boy Tapang at si Boy Ungas, at dito nga ginawa niyang inspirasyon si Kiko Matos. Bakit kaya? Eto mga ka-OFW Biyahero, panoorin natin. Sigurado ko sa inyo, meron kayong matututunan dito sa mapapanood niyo mga ka-OFW Biyahero. Let's G! Una sa lahat, ako nga pala si Mr. Jim. Ang aking asawa ay si April. May YouTube channel na po ako. Tapos 6 months na hindi pa pinapadala yung pin. Kaya nag-decide ako na gumawa ng bagong channel. At may kakaibang pangalan dahil trinay ko na baka sakaling sumikat yung aking mga content. Gusto ko lang sabihin kung bakit ako nag-YouTube. Gusto ko lang sabihin sa video na to kung bakit, ano ba talaga yung pinaka-main reason bakit pinupursige ko yung pag-vlog. Ito, pinaka-importante po sa ating mga organs ay ang kidney, kasi yung kidney po ay siya yung sumasala sa ating dugo. Kung masira na yung kidney, limited na lang tayo uminom ng tubig kasi wala nang sumasala sa ating dugo. Kasi pag sinasala, lahat ng dumi ay dumadaan sa dugo. So ang ibig sabihin, kapag lahat ng dumi ay dumadaan sa dugo, ang naglilinis doon lahat ang kidney, gawain nyo ng kidney. Pero pag ang kidney na failure na, so yan po yung panahon na ikaw ay dadialysis na. So ang ibig sabihin, ang dialysis na, ang machine na ang maglilinis ng iyong dugo. So sasabihin ko na mga kapatid kung ano po ba talaga ang pinaka-main reason bakit si Boy Angas, bakit si Mr. Jim ay nagbablog at gagawin ang lahat para sa pamilya niya. Video si Kiko Matos na sabi niya nagpasampal siya para sa kanyang pamilya, para dumami yung views. Kaya gagawin namin lahat, gagawin ko lahat para lang sa, siyempre sa aking asawa, para sa lahat ng mga minamahal sa buhay. Yun po, ang aking asawa ay twice a week siyang dinadialysis sa tulong ng DSWD, tulong ng local government dito sa PUB Corpus. So, nabibigyan naman po kami ng ayuda ng government, pero medyo kulang pa rin kasi yung pamasahe papunta sa dialysis, pabalik, tsaka yung mga another expenses, mga gamot. So, hindi po talaga kaya. Kaya, hindi po kami humihingi ng pera o anumang tulong. Ang hiningi lang namin tulong, yung pag-share ng mga videos ko at pag-subscribe naman. Supportahan nyo po ang channel na to. So, ito po yung kanyang kamay. Kung titingnan nyo po, ang patunay sa 7 years na dialysis. So, yan po, medyo malaki na siya. Ito po, dito po tinutusok yung yung mga malalaking daging, karayom. Yan. So dito po dumadaan yung yung dugo niya nilalabas para linisan. So medyo may kalakihan na po yan mga kapatid. Yan.
So, kung nakikita nyo po yan, medyo may kalagihan na siya. 7 years na siya dinadialysis, kaya medyo malaki na ang kanyang yan. Malaki na ang kanyang braso. So, dahil dyan, nahiya siya na lumabas ng nakasando lang, nakaganito lang. Talagang lumalabas siya ng merong jacket. So, yan po yung kalagayan mga kapatid ng aking asawa. So, yun nga mga ka-OFW biyahero, talagang mahabag talagang damdamin kung sino man yung makakapanood nito. Kaya ako, tinigil ko yung ine-edit ko mga ka-OFW biyahero, mapula na yung mata ko sa antok, pero talagang pinagpursigihan kong itigil yung aking raw vlog na ine-edit. Inuna ko muna to kay Boy Angas dahil nga sa kalagayan ng kanyang misis. At dito, pinaliwanag niya nga mga ka-OFW biyahero kung bakit siya nagbablog. At ito nga inspirasyon niya ang kanyang asawa. At dito mga ka-OFW biyahero, hindi siya nanghihingi na kahit na anumang pera, kundi yung subscribe nyo lang mga ka-OFW biyahero, yung share nyo lang. At kayo mga manonood ko, inaanyayahan ko kayo na sa isang panood, sa isang share nyo lang, makakatulong na tayo sa kanya. Kaya dito pinapakita niya yung motivation niya sa kanyang pagbablog mga ka-OFW biyahero. Kaya natuwa ako sa kanya na iaahon niya ang kanyang asawa sa hirap. Yung sa hirap na nang nararamdaman ng kanyang asawa, gusto niya mapagaling yung kanyang asawa. Lahat gagawin niya mga ka-OFW biyahero, kahit na anong klaseng instant. Sabi ko sa kanya na idol, wag mo masyadong gawin yung mga ganyang klase ng stunt. Importante pag ikaw yung nagbablog, yung masaya ka sa ginagawa mo. Yun yung pinaka-importante. Gawin mo inspirasyon yung asawa mo kung gagawa ka ng ganyang mga klase ng stunt. Boy Angas, baka madisgrasya ka pa, paano pa yung asawa mo? Diba? Kaya kayo mga ka-OFW biyahero, gusto ko alagaan nyo rin yung sarili nyo. Iwasan yung magkasakit tulad nga yung ganito sa nangyari sa asawa ni Boy Angas na 2 kidney na ang kanyang nawala. So kailangan na talaga ng machine para ito maging kahit paano makadagdag sa kanyang buhay. Machine na lang yung nagpapadagdag ng buhay sa kanya. Kaya wala nang ibang maisip si Boy Angas na ganito, mag-vlog siya. Talagang pursigido siya na matulungan niya asawa niya sa kalagayan. Alam niyo naman, tulad nga niyan, kailangan ng pamapamasahe, yung mga gamot. Kaya dito, hinahamon niya yung mga nagko-comment sa kanya na kahit na anong klase gagawin niya, yung mapasaya niya lang kayo. Ganong katindi yung motivation ni Boy Angas mga ka-OFW biyahero. Kaya ako sabi ko, tigilan ko muna tong raw vlog ko na i-edit. Unahin ko muna to si Boy Angas para sa kanyang asawa. Kasi mga ka-OFW biyahero, malungkot man na sabihin ko sa inyo na maraming tao na humingi sa akin. 2 doon yung ginagawan ko na ng content. Talagang inabutan, nawala. Yung mismong tao nawala na sila talaga. Kaya ayoko na mangyari. Kumbaga, dumaan sa akin si Boy Angas. Gusto ko bigyan sila ng importansya kasi ginagawaan ko na talaga ng content mga ka-OFW biyahero. Tapos yung time na ginagawa ko, idol, pasensya ka na, wala na. Kaya hindi ko na lang sinasabi sa mga content ko. Pero yung nararamdaman ko, mahirap sa aking kalooban. So ang ginagawa ko, yung ganito na lang, yung pag-share ko na para makatulong sa mga kababayan natin na mga may ganyang karamdaman, kahit pa paano makatulong ako. Kaya sana samahan nyo ako mga ka-OFW biyahero sa laban ni Boy Angas. Isa ako sa susubaybay din sa kanya na tulad na pagtulong natin sa mga kapwa natin small YouTuber. Ako hindi naman ako namimili mga ka-OFW, kahit na sino ang tulungan natin mga ka-OFW biyahero. Ang sa akin lang meron din akong trabaho na ginagampanan para sa aking pamilya. Ito ginagawa ko libangan, pero gusto ko yung may aral, yung makatulong ako, yung maka-inspire ako ng mga kapwa natin small YouTuber sa mga ganitong klaseng content. Kaya natutuwa ako na hindi kayo nagsasawa sa akin na panoorin ako. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At lahat yan, papalitan natin lahat yan ng pagtulong sa kapwa.
tulad na ginagawa natin ngayon dito kay Boy Angas. Kaya Boy Angas, may papayo ko lang sa'yo, alagaan mo mabuti yung misis mo. Kasi mga ka-OFW biyahero, hindi siya makapagtrabaho, hindi niya maiwan yung asawa niya, hindi niya mahayaang magbuhat na mabibigat kasi hindi na po pwede talaga. Kaya hindi na makapagtrabaho si Boy Angas. Ito na lang yung pinaka way para mabigyan niya ng kinabukasan yung kanyang misis para maging masigla ulit dahil sa makina na lang talaga nabubuhay. Maraming salamat din sa government na tumutulong sa asawa ni Boy Angas at sa mga taong nakakatulong na. Saludo po ako sa inyo. Kaya sa inyo mga manonood ko, ako po ay umihingi rin po ako ng tulong na kahit na subscribe lang, share lang, ma-share lang natin yung video niya. Magiging masaya na to si Boy Angas. At kahit pa paano, pag dumating na yung kanyang pin, makakatulong na siya sa kanyang misis. So paano mga ka-OFW biyahero, lagi niyo pong tatandaan, lagi niyong alagaan ang inyong sarili para malayo tayo sa kahit na anumang klase ng sakit. So paano, hanggang dito lang mga ka-OFW biyahero. OFW biyahero, peace out! Salute!